Tanong ng Ginebra fans, nasaan si Justin Brownlee? Posible ba siyang makasuhan ng Meralco nito? Or posible din ba na umaksyon ang Meralco sa ginawa ni JB? Dahil alam nyo ba na pati ang mga opisyal ng Barangay Ginebra walang alam kung nasaan siya ngayon, at kapag hindi pa siya nagpakita, hindi na rin siya mapapasama sa lineup sa SEA Games, at kapag lumala ang problema, baka maghanap na rin ng bagong import ang Ginebra sa susunod na conference. Calvin Abueva, kukunin na rin umano ni Coach Tim dahil sa kakulangan nila sa big man na kayang pumoste. Huwag na natin patagalin. Tara! Marami ang nag-aabang sa muling pagbabalik ni Justin Brownlee sa court, lalong-lalo na magtatambalan pa sila ni na RJ. Pero anong nangyari na hindi talaga siya sumisipot? Bali ganito po yan. Si Francis Chua talaga ang una nagkipag-deal sa Meralco na pwede daw nilang ipahiram muna si JB sa kanila para may laban din sila sa EASL. Total, kukunin din naman nila si RJ. So pumasok sa isip ng Meralco na pwede naman as long as available, at syempre, Justin Brownlee na yan. Alam din nilang capacity ni JB sa mga ganitong tournament. At magiging big boost siya sa kanilang team, kaya sinubukan nilang lapitan si JB. Nung una, maayos naman ang naging usapan. Pumayag ng kampo ni JB na pag-usapan din nila na dapat 3 days ahead magpunta na siya sa Meralco practices. Pero walang JB ang dumating. Sabi pa ng kampo niya na pupunta na lang daw siya sa mismong flight. Hindi na nga rin alam ng Meralco kung magiging okay pa bang inclusion ni JB kahit wala siya sa mga practices. Or baka makasama lang sa kanilang rotation. Pero somehow si JB ay kaya naman talagang umambag ng big numbers kahit na anong mangyari. Sa mismong flight, hinintay ng Meralco si JB pero hindi na talaga siya nagpapakita. Siyempre, umasa ang Meralco na magagamit siya pero tinakasan. Ngayon na malapit na namang mahulog sa contention ng Bolts, may action ba na gagawin ng Meralco kay Justin Brownlee? Or posible ba na makasuhan si JB sa ginawa niya na hindi pagsipot? Kung si JB naka-under contract sa Meralco, syempre malaking kasalanan yan. Breaching of contract ang tawag dyan. Yung sumang-ayon ka sa kanila pero no-show ka pa rin. Pero kung hindi pa naman siya nasahuran, parang wala namang magiging aksyon ng Meralco dito. At alam nyo ba, na sa mismong laban nila doon, hinintay pa siya ng Meralco. Pero ayon kay Snow Badwa, na kahit yung Ginebra management, hindi na siya mahagilap. Ano bang nangyayari? Kahit ni isa sa mga barangay officials, kahit si Boss Al, walang alam kung nasan siya. Hinala ng mga tao, baka ayaw lang talaga ipagamit. Eh bakit sa Gilas nandiyan naman siya? Kahit nga injured, naglalaro pa rin. Kung injured siya, sana sinabi na lang niya ng mas maaga para nakapaghanap. At dahil nga dito, nagsilabasan ng mga hinala ng mga tao tungkol sa issue niya noon na naging positibo siya sa isang substance. At baka may nangyari na naman daw ganun. Huwag naman sana no, ang dami pa namang umiidolo sa kanya. Pero sana lumabas na siya para maging klaro na ang lahat. So tingin nyo mga kuys, ano kaya ang dahilan na hindi siya sumipot sa EASL? Calvin Abueva, pinagka-interesan ngayon ni Coach Tim Cone at desperado na raw talaga to dahil sa kakulangan nila sa big man. Napagtanto na rin ng Ginebra na pwede nilang gamitin si Norbert Torres para makuha si Calvin. Kapansin-pansin din kasi na halos lahat ng big man na kinukuha nila puro low quality. Si Asakbo injured pa rin naman at halatang hindi niya to masyadong gusto kasi limited minutes lang binibigay. Babad pa rin si Japet. Parang ganun din to si Torres. Ang sabi pa, matagal na rin itong gustong kunin. Nung ginawa nila si Torres, para lang nilang pinag-sign ulit si Prince Capiral. Mas may shooting pa si Capiral noon. Si Torres, nung nasa Ross pa yan, maganda naman ang performance niya. Tumitira siya ng up to 31% sa 3-point field. Pero nung tinrade nila sa Meralco, doon nagsimulang nawala ang kumpiyansa niya. At ngayong nasa Ginebra siya, hindi naman masyadong significant yung role niya. Parang takot siya magkamali. Takot siya kay Coach Tim. At si Coach Tim, no choice na din kasi wala namang ibang big man bukod kay Japet. Kaya nakapag-isip-isip siya na kunin na raw si Calvin. Para klaruhin, rumor pa naman po ito at posibleng hindi din mangyari kasi ang sabi magtatandem daw sila ni Greg. Sa ngayon walang planong kunin nila pabalik si Greg. Ang importante makakuha muna nila ang big man na kahit undersize basta malakas sa low post. Iba kasi si Calvin, mapa-low post, high post, maayos naman nagagampanan to. Kaya niyang gumanap ng 4 at 5 tapos may shooting pa. Doon din daw na trigger yung Ginebra na kunin siya dahil sa performance niya sa Meralco. So paano? Worth it pa ba na kunin siya ng Ginebra?